Maligayang panunod po ka-recap! Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang true story, historical war movie na may pamagat na Land of Mine. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Malapit nang maranasan ng lalaking ito ang pinakadakilang sandali ng kanyang buhay. Matapos ang 5 mahabang taon ng pagdurusa, sa wakas ay dumating na ang araw ng pagsuko ng puwersang Aleman. Puno ng pananabik, minamaneho niya ang kanyang sasakyan, kasalubong ang mga sundalong Aleman na sumusuko. Bilang isang sundalong Danish, ngayon niya muling naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamalaki. Habang nagmamaneho, napansin niya ang isang sundalong Aleman na yakap ang watawat ng kanilang hukbo. Sa tindi ng galit, agad siyang huminto at pinagsabihan ito. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang iba pang mga sundalong Aleman, lalo pa niyang itinaas ang kanyang boses. Pagkatapos, bigla siyang lumingon at marahas na binugbog ang sundalong may hawak ng watawat. Isang Aleman ang hindi nakatiis sa kanyang ginagawa at nagtangkang pumigil, ngunit siya man ay malubhang binugbog. Ang mainitin ang ulong sundalong Danish na ito ay nagngangalang Carl. 5 taon na ang nakalilipas, ilang oras pa lamang mula nang sumiklab ang digmaan, nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang nakatataas na sumuko. Sa loob ng 5 taon, kinikimkim niya ang nag-aalab na galit at pagkadismaya. At ngayon sa wakas, nailabas din niya. Kinahapunan, nakatanggap si Carl ng bagong atas, pangunahan ang pagtanggal ng mga landmine na ibinaon ng mga Aleman sa kanlurang baybayin ng Denmark. Hindi nagtagal, dumating siya sa minefield na kanyang pananagutan at maingat itong sinuri. Ngunit ang mga sundalong itinalaga upang mag-alis ng mga landmine ay pawang mga Aleman. Sila ay mga bilanggong Aleman na hawak ng pamahalaang Danish at pinipilit na linisin ang mahigit 2 milyong landmine na ibinaon ng kanilang hukbo sa kahabaan ng baybayin. Hanggat may natitira pang kahit isang landmine sa mahabang baybayin ng Denmark, hindi sila papahihintulutang makauwi. Dahil kapos na sa tauhan ang hukbong Aleman sa huling yugto ng digmaan, marami sa mga bilanggong ito ay mga kabataang bagong sapilitan lamang na isinabak sa serbisyong militar. Bagamat hindi sila ang nagbaon ng mga mina, tila sila ang nagdurusa para sa kasalanang ng iba. Ang mga tunay na naglagay ng mga ito ay wala na, ngunit ang naiwan ang siyang nagbabayad ng kapalit. Upang mas mapabilis at maayos ang kanilang trabaho, binigyan pa sila ng pamahalaang Danish ng masusing pagsasanay at demonstrasyon kung paano ligtas na magtanggal ng landmine. At kahit napakatiyaga at kaseryoso ang instruktor sa pagpapaliwanag ng kaalaman tungkol sa pag-ahalis ng mina, sa aktual na pagsasanay, may mga nagkakamali pa rin sa iba't ibang dahilan at kapalit nito ang kanilang buhay sa isang malakas na pagsabog. Sa tuwing nakikita ni Carl ang mga miyembro ng kanyang mine removal team, agad na nag-aalab ang puot sa kanyang puso. Galit siya sa mga sundalong Aleman, isang uri ng pagkamuhi na sagad hanggang buto. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat ng paraan para hamakin at pahirapan ang mga bilanggong ito. Sa kuunting pagkakamali o sa maliit na bagay na hindi niya magustuhan, isang malakas na sampalagad ang natatanggap nila. Nang masilayan ng mga bilanggong Aleman ang malawak at mahabang baybayin sa kanilang harapan, agad na nawala ang ningning sa kanilang mga mata. Alam nilang napakaliit na ng tsansa nilang makauwi ng buhay. 11 lang sila sa grupo, pero kailangan nilang ma-disarm ang higit 40,000 landmine. Kahit pa maging ligtas ang pagbaklas sa bawat isa nito, aabutin pa rin sila ng napakahabang panahon. Bukod pa rito, ang pagharap sa mga landmine araw-araw ay nangangahulugang ang isang maliit na pagkakamali ay magdudulot ng pagsabog na walang ititira sa kanila. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang tensyonadong paghahanap. Isang batang lalaki ang may hawak na bakal na pantusok. Bakas sa kanyang mukha ang kaba habang dahan-dahang itinutusot ng bakal sa buhangin. Sa bawat tusok,
Tinitiyak muna niya ang kaligtasan bago dahan-dahang iusad ang kanyang katawan. Sa kanyang paligid, ganun din ang ginagawa ng iba pa niyang mga kasamahan. Maya-maya, may natuklasan ang isa sa mga bata sa ilalim ng buhangin. Maingat niyang hinawi ang malambot na lupa hanggang sa lumitaw ang isang landmine sa kanyang harapan. Higit na tumindi ang kanyang kaba habang sinisimulan ang pagbaklas dito. Matapos ang mahaba at nakaka-tense na sandali, sa wakas ay matagumpay niyang na-disarm ang landmine. Ang mga taong ito ay pawang mga bilanggong Aleman. Matapos ang digmaan, sa pilitan silang dinala ng gobyerno ng Denmark para linisin ang mahigit 2 milyong landmine na itinanim ng mga puwersang Aleman sa kanlurang baybayin ng Denmark. Ang team na ito ay binubuo lamang ng 11 tao. Sa lawak ng lugar na nakatalaga sa kanila, mayroong higit 40,000 landmine at makakauwi lamang sila kapag nalinis na nila ang bawat isa nito. Ang nakatuukan namang magbantay sa kanila ay isang opisyal na Danish na may tinding galit sa mga Aleman. Hindi lang ito malupit kung ito trato, kundi sadya rin niya itong pinahihirapan at ang katiting na pagkakamali ay katumbas agad ng bugbog. Tuwing gabi, kapag natutulog ang mga bilanggo, kailangang maingat na bilangin ni Carl, ang opisyal ng Denmark, ang kanilang numero upang matiyak na walang makatakas. Pagkatapos nito, mahigpit niyang isinasara ang pinto gamit ng isang kahoy na pangharang. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, halos hindi niya sila pinapansin. 2 araw nang nag-aalis ng mga landmine ang mga German na bilanggo roon, ngunit ni isang beses ay hindi pa sila nakakakain. Bilang mga bilanggo, wala silang lakas ng loob na humingi ng pagkain kay Carl. Kaya kahit kumakalam ang sikmura, napipilitan silang magpatuloy sa pagtatrabaho sa dalampasigan upang may ipasok lang sa tiyan. Napatingin ang isang binata sa isang batang babae na natitira malapit sa minefield. Nakakita siya ng pagkakataon habang naglalaro ito ng manika at nang sandaling tumalikod ang bata, mabilis niyang ninakaw ang tinapay mula sa maliit na kariton sa tabi nito. Ngulit hindi sapat ang isang pirasong tinapay para maibsan ang kanilang gutom. Kaya napagdesisyonan ng mga bilanggo na pumili ng tinatawan upang humingi ng pagkain kay Carl. Ngunit sinabi ni Carl na katatapos lamang ng digmaan at ang Denmark na sinakop at pinagsamantalahan sa loob ng 5 taon ay lubhang naghihirap. Ang kakaunting pagkain na mayroon sila ay kailangang unahin para sa mga sundalong Danish at sa mga sibilyang mamamayan, at kung may matira man, saka lamang ito ibibigay sa mga bilanggo ng Germany. Pagkarinig nito, wala nang nagawa ang binata kundi umalis na bigo at walang pag-asa. Kinagabihan, hindi na nila nakayanan ang matinding gutom. Palihim silang lumabas sa bintana at nagtungo sa isang kalapit na kamalig upang magnakaw ng pagkain. Ngunit hindi nila inaasahan na tila may nakain silang hindi dapat kainin. Kinabukasan, makikita sa kanilang mga mukha ang labis na panghihina. Isa sa mga pinakamarupok na binata ay tila wala sa sarili, parang hindi pa tuluyang nagigising. Nakiusap siya kay Carl na pahintulutan siyang magpahinga kahit kalahating araw lamang dahil talagang masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit inisip ni Carl na nagdadahilan lamang ito upang umiwas sa trabaho. Kaya inuutos pa rin niya rito na ipagpatuloy ang pag-aalis ng mga landmine. Wala nang ibang magawa, napilitan ang binatang humiga ng mahina sa gitna ng minefield, palihim na sinusubukang magpahinga. Isa pa sa kanila ang nakaramdam din ng matinding pagkahilo, at habang maingat na nagtatanggal ng landmine, bigla siyang nagsuka. Nang makita ito, agad lumapit ang kanyang kaibigan upang tulungan siya. Mulit sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Wilhelm! Sa isang segundo, naputol ang 2 braso ng binata at napasigaw siya sa matinding sakit. Ang iba pang mga kabataan ay napatigil sa kinatatayuan, nanlalamig at hindi makagalaw, parang mga estatwang nabigla sa takot.
Karamihan sa kanila ay mga bagong recruit lamang. Kakapasok pa lang nila sa hukbo nang ideklara ng Germany ang pagsuko. At bilang mga bilanggo, sa pilitan silang pinanatili ng Denmark upang linisin ang milyon-milyong landmine sa kanlurang baybayin. Ang trahedyang nasaksihan nila ay lubhang nakakayanig, lalo na para sa mga kabataang hindi pa kailanmang nakaranas ng tunay na labanan. Nang matauhan, dali-dali nilang binuhat ang sugatang kasama palayo sa dalampasigan. Sumisigaw sila. Tinatawag si Carl, ang kanilang Danish na gwardya, nagmamakaawang tulungan sila. Ngunit si Carl, na matagal nang may galit sa mga German, ay nanatili lamang sa loob, nagkunwaring walang naririnig. Habang umaalingaw-ngaw sa labas ang desperadong sigaw ng sugatan, unti-unting nanaig ang kabutihan sa puso ni Carl laban sa kanyang galit. Sa wakas, tumayo siya at lumabas. Binigyan muna niya ng gamot laban sa sakit ang binata, saka tumawag ng mga medical staff na agad nagdala rito palayo. Ngunit hindi pa doon natatapos ang trahedya. Kinahapunan, marami sa grupo ang nagsimulang makaramdam ng parehong sintomas. Matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at panghihina. Nakahiga sila sa kanilang mga kama, namimilipit sa sakit. Wala na silang maitatago. Inamin nila noong nakaraang gabi, dahil sa sobrang gutom, palihim silang pumasok sa isang kamalig at kumain ng pagkain na nakita nila roon na siyang naging sanhi ng kanilang pagkakasakit. Nagtanong si Carl sa mga lokal na residente at doon niya naalaman na ang laman ng kamalig ay puro dayami lamang, walang anumang pakain na tulad ng sinasabi ng mga bilanggo. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang nakain ng mga binata ay hindi pakain, kundi dumi ng daga na nahalo sa dayami. Ang taning magagawa ni Carl ngayon ay humanap ng paraan upang mapasuka sila agad bago pa lumala ang kanilang kalagayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang nag-iisang binata na hindi nagkasakit ay nag-ipon ng lakas ng loob upang magsalita laban kay Carl. Sinabi niya na tapos na ang digmaan. Hindi na dapat tratuhin ang mga bilanggo bilang kaaway. Ipinunto rin niya na karamihan sa kanila ay mga bagong recruit lamang, hindi pa nakakaranas ng labanan at kailanman ay hindi nanakit ng mga sibilyang Danish. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Carl. Agad na nagtungo si Carl sa ospital ng militar sa pag-asang makikita pa ang sugatang bata. Subalit lumbay ang sumulubong sa kanya ng tibalita ng nurse na hindi na ito nakaligtas dahil sa sobrang pagkabawas ng dugo. Sa pagkakataong ito, tila may kung anong sumabog na emosyon sa loob ni Carl. Kumuha siya ng saganang pagkain mula sa base at agad na umalis. Ayaw na niyang malagay pa sa panganib ang buhay ng malabilanggong hawak niya dahil lamang sa pagkain ng kung ano-ano para mabuhay. Dito nag-uumpisa ng mag-away sa loob ni Carl ang kanyang likas na kabaitan at ang poot na itinanim sa kanya ng 5 taong digmaan. Bagaman dinalhan niya sila ng pagkain, padabog pa rin niya itong inihagis sa lupa, isang malinaw na refleksyon ng kanyang panloob na pagtatalo. Nagulat ang mga bilanggo nang makita ang pagkaing nakakalat. Matapos ng 4 na araw na pagtitiis sa gutom, sa wakas ay makakakain na rin sila ng maayos. Ang mas ikinagulat nila, kinausap sila ni Carl sa medyo malumanay na tono at binigyan pa sila ng 10 minutong pahinga bago bumalik sa minefield. Sa kabilang dako, 3 bata ang buong lakas na humihila ng kariton na punong-puno ng mga landmine patungo sa kampo. Bawat hakbang sa matarik na ahon ay tila umuubos sa kanilang huling lakas. Bagaman sila ay mga bilanggo na walang kalayaan at pilit na pinagtatrabaho ng Denmark, hinahayaan pa rin nilang mangarap ang kanilang mga puso. Pinag-uusapan nila ang pagtatayo ng sariling negosyo ng pamilya pag-uwi nila sa Alemanya. Kasama nila ang 7 pang kabataang halos kasing edad lang din nila. Mga batang bago pa man sumabak sa gyera ay natapos na ang labanan. Ngayon, bilang mga bilanggo, araw-araw silang nakikipagpatitero kay kamatayan. Isang maling galaw lang ay maaaring nilang ikamatay, bukod pa sa mga aksidenteng hindi inaasahan. Ngunit ang panganib ay wala lang sa minefield. Isang gabi, biglang nabulabog ang kanilang barracks nang sumugod ang 2 sundalong Danish.
Kinaladkad nila ang isang bilanggong Aleman, pinadapa sa lupa at hiyang-hiyang minaltrato. Pinilit pa siyang ibukas ang bibig habang tinututukan ng baril. Walang nagawa ang ibang mga bilanggo kundi ang lumuhod sa gilid. Taglay ang tahimik na galit habang pinapanood ang kawalang hiya ang ginagawa sa kanilang kasamahan. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Carl, ang opisyal na responsable sa pagbabantay sa mga bilanggo, sa tamang oras. Bagamat may galit din siya sa mga German, mas lalo niyang kinamumuhian ang asal ng mga sundalong Danish. Para kay Carl, isang kahihiyan sa hukbong Danish ang kanilang ginagawa, kaya agad siyang humakbang pasulong upang pigilan ang mga ito. Dahil sa matatag na tono ni Carl, ayaw nang palakihin ng mga sundalo ang sitwasyon, kaya tahimik silang tumalikod at umalis. Kinabukasan, bumalik ang mga batang bilanggo sa dalampasigan upang ipagpatuloy ang pag-aalis ng mga landmine. Sa wakas, may isang binata ang matugumpay na nakapagtanggal ng isang landmine. Masaya niya itong iniangat, ngunit hindi niya alam na ito pala ay isang chained mine. Biglang sumabog. Narinig ng kanyang mga kasama ang pagsabog at agad silang tumakbo papunta sa pinangyarihan. Ngunit kahit ilang beses nilang inikot ang lugar, wala silang makita ni katiting na bakas ng kanilang kasama. Dahil sa lakas ng pagsabog, wala mang natira sa kanya. Nang narinig ang sigawan, tumakbo rin si Carl papunta roon. Tumambad sa kanya ang magulong eksena at ang dalawang binatang magkayakap habang umiiyak. Sa sandaling iyon, tuluyan ng nanaig ang kabutihan sa puso ni Carl kaysa sa kanyang galit. Dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, ang binatang nakaligtas ay nagkasakit ng malubha sa loob ng 2 araw. At sa loob ng 2 araw na iyon, si Carl mismo ang nag-alaga sa kanya ng buong pag-aalala. Ang taong matagal nang may galit sa mga German ay unti-unti nang natutong magbitiw ng poot. Nagsimula niyang maunawaan na tapos na ang digmaan at ang mga kabataang nasa harapan niya ay mga biktima rin ng isang labanang hindi naman nila ginusto. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang umupo kasama ang mga bilanggo at makipag-usap sa kanila. Sinikap silang unawain at taos-pusong makipagkaibigan. Dati, tuwing matutulog ang mga bilanggo, palaging sinasarahan ni Carl ng kahoy na pangharang ang pinto. Ngulit sa araw na iyon, tuluyan niyang itinulak palayo ang kahoy na harang. Hindi lamang ang silid ang nabuksan, kundi pati ang puso niyang matagal nang nakakandado sa galit. Ipinahayag ng mga bilanggo na tuluyan nang nalinis ang Minefield 237 at ligtas na ito. Sa labis na tuwa, agad nagdeklara si Carl ng isang araw na pahinga. Ngayong napakawalan na niya ang kanyang puot, nakipaglaro pa siya ng bola at nagbiro kasama ang mga bilanggo sa tinaguriang ligtas na lugar. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang kanyang pinakamamahal na aso ay aksidenteng nakaapak sa isang landmine sa mismong ligtas na zona at agad itong nasawi. Sa sobrang gulat at takot, tumakbo si Carl papunta rito. Nang makita niya ang walang buhay na katawan ng aso, tila gumuho ang kanyang mundo. 5 taon niya itong nakasama, isang tapat na kasama sa lahat ng panahong iyon. Paulit-ulit siyang naglakad sa loob ng kanyang silid, wasak ang damdamin at hindi mapakali. At makalipas ang 3 mahabang oras ng pag-iisip, nakumbinsi niya ang sarili na sinadya ng mga German na bilanggo ang mag-iwan ng landmine sa ligtas na lugar upang siya ang makaapak dito at magkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Dahil sa hinalang iyon, galit na lumabas si Carl sa silid at tinipon ang lahat ng mga bilanggo. Inutusan niyang maghawak kamay sa isang tuwid na linya at maglakad sa buong safe zone. Sa sobrang takot, ang ilan sa mga bilanggo ay hindi makasunod, bagay na lalong nagpatibay sa hinala ni Carl. Agad niya silang pinagsasampal at nagbabala. Sino mang tumangging maglakad sa safe zone ay agad nababarilin. Sa ilalim ng utos ni Carl at sa pagbabantay ng 2 armadong sundalong Danish, magkakawit bisik na naglakad ang mga bilambo sa gitnang panganib. Sa huli,
Ligtas na nakatawid ang mga bilanggo. Lumabas na ang landmine na natapakan ng aso ay isa lamang sa mga hindi sinasadyang nalampasan at hindi isang planadong pananabutahe. Ngumit dahil sa lupit na ipinamalas ni Carl, namayani ang matinding kaba at takot sa mga bilanggo. Naisip ng ilan na kung magpapatuloy ito, baka ubusin silang lahat ni Carl. May isang bilanggo pa nga na nagtangkang tumakas, ngunit agad siyang pinigilan at iginapos ng kanyang mga kasamahang mas malawak ang pag-iisip. Naniniwala silang dahil sumuko na ang Alemanya, wala na rin silang matatakbuhan. Ang tanging paraan ay ang mas maging maingat sa pagtatanggal ng mga landmine upang hindi na muling maulit ang nangyari sa araw na yon. Sa huli, napahinuhod din nila ang kasamahang balak tumakas. Ngunit habang tahimik silang nangangako sa sarili na mag-iingat para mapabilis ang kanilang pag-uwi, isang babae ang biglang sumugod sa kanilang barracks. Nagmamakaawa itong iligtas ang kanyang anak na babae na aksidenteng napadpad sa gitna ng minefield. Napansin ng gwardya na wala na ang mga bilanggong binabantayan niya. Taning isang may sakit at halos walang malay na bilanggo na lang ang nakahiga sa kama. Akala niya ay tumakas na ang mga ito. Ngunit nagkamali siya. Hindi sila tumakas kundi sumugod sila sa minefield para iligtas ang bata. Nang makarating si Carl sa dalampasigan, nakita niya ang isa sa mga bilanggo na maingat na tinutusok ang lupa gamit ang bakal na rod. Bagaman ilang metro na lang ang layo niya sa bata, bawat hakbang ay nakabitin sa bingit ng kamatayan at sa loob lang ng maikling sandali, ilang landmine na agad ang kanyang nahukay. Habang dahan-dahang lumalapit ang batang bilanggo sa babae, patuloy namang pilit na tumatayo ang natatakot na bata upang tumakbo papunta sa kanyang ina. Wala nang magawa ang ina kundi desperadong magmakaawa sa anak na huwag gumalaw. Sa sandaling iyon, ang may sakit at lituring ng bilanggo ay pasuray-suray ring lumapit sa minefield. Nilampasan niya ang bakod na may alambre at kahit nagsisigawan ng lahat na huminto siya, diretso siyang naglakad papunta sa bata. Himala, nakarating siya rito nang hindi nasasaktan. Mahinahon niya itong kinausap, pinakalma ang takot nito at sa tulong ng lahat, matagumpay na nailigtas ang batang babae. Ngunit ang may sakit at tiluring ng bilanggo ay matagal nang pinapasan ang takot at panganib ng araw-araw na pag-ahalis ng landmine. Sa huli, pinili niyang maglakad palayo, patungo sa kawalan na waring naghahanap ng kalayaan mula sa lahat ng paghihirap kahit sinasawatan at pinagmamakaawa ng iba. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang nakita ni Carl ang kabutihan ng mga German na bilanggo. Lubos siyang naapektuhan sa pagkamatay ng may sakit na binata. Dahil dito, nangako si Carl na kapag natapos nilang paglilinis ng minefield sa ilalim ng kanyang pamamahala, personal niyang silang pauuwiin. Lumipas ang mga araw habang maingat silang nagtatrabaho. At nang hapong iyon, punong-puno ding pananabik ang kanilang mga puso. Matapos ang napakahaba at napakahirap na pagsisikap, malapit na nilang maalis ang lahat ng 40,000 landmine. Ibig sabihin, malapit na silang makauwi. Habang masayang nagtatawanan ang ilang bilanggo at ikinakarga ang mga natanggal na landmine sa truck, isang landmine na hindi pa tuluyang nadisarman ang biglang sumabog. Narinig ng mga bilanggo sa kabilang bahagi ng dalampasigan ang malakas na pagsabog at nakita ang makapal na usok na pumaylan lang sa langit. Agad silang tumakbo papunta sa pinangyarihan. Nang marinig ni Carl ang pagsabog, napasugod din sa roon, puno ng takot. Ngulit ang tumambad sa kanya ay puro wasak na labi at makapal na usok. Ang mga bilanggong nagkakarga ng truck, wala nang natitira. Makalipas ang 2 araw, tuluyan nang natapos ng mga bilanggo sa ilalim ng pamamahala ni Carl ang pag-aalis ng bawat landmine. At tinupad ni Carl ang kanyang pangako. Inihatid niya sila sa truck na magdadala sa kanila pauwi. Ngunit hindi inaasahan, nalaman ni Carl na ipinadala ng kanyang mga nakatataas ang 4 sa mga binata sa pinakamapanganib na minefield sa Scalingen Peninsula. Mas mataas ang bilang ng namamatay roon kumpara sa lugar na pinangasiwaan ni Carl. Pagkarinig ng balitang ito, labis ang galit ni Carl.
Nangako siya sa mga binata na kapag natakos nila ang minefield, makakauwi na sila. Ngunit ayon sa kanyang mga superior, hanggat may natitira pang kahit isang landmine sa buong kanlurang baybayin ng Denmark, walang bilanggo ang maaaring pauwiin. Ginawa ni Carl ang lahat upang pakiusapan ang kanyang nakatataas na pauwiin ang 4 na binata. Sa tindi ng kanyang galit, hinampas pa niya ang mesa ng kanyang superior. Ngulit kahit anong gawin niya, hindi niya nabago ang utos. Sa huli, palihim na pineke ni Carl ang isang dokumento. Siya mismo ang nagmaneho patungo sa Skalingen Peninsula at kinuha ang 4 na binata. Dinala niya ang mga ito sa hangganan at itinuro ang malayo. Hindi makapaniwala ang mga binata habang nakatingin kay Carl. At pagkatapos, bigla silang tumakbo. Tumakbo ng mabilis pabalik sa Germany. Tumakbo pa uwi. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!